Hi all, this is Korean lesson number 12 and we will conjugate present tense. Lisod ni siya guys, especially sa mga first-timers bitaw. So ako maingon ra gyud ninyo is i-ready inyong utok. Pero lingaw ni siya kay daghang chichiburetche. And also, maggamit ta sa isa ka libro nako kay di ko ganahan sa sequence atong ginagamit nato nga libro kay every time nga mag-explain ko, dili ko kayo maka-explain kay daghan kay kog maigo nga topic nga wala pa nato na-discuss mo nang di ko kayo ka-discuss further bitaw. Unahon sa lang nato ning conjugating present tense. Ready na ba ka? Ready na lang, no choice ka. So gitawag ni siya og conjugating present tense or pwede sa siya tawgon nga imuha siyang utrohon para mahimong polite form. So, present tense or polite form. Diri sa libro, ang gibutang ra diri kay muadra kag oyo. Pero dili ra na siya kani guys, daghan pa ni siya actually. Pero, ang pinaka-basic nga i-add nimo sa present tense or sa polite nga form is ayo, or oyo. So, ang imuharang adan or imuharang i-conjugate sa present tense kay ang tungsa, tungsa or verb, and kaning hyongyungsa or adjective. Diba sa English guys kay verb ra ang atong i-conjugate. Sa Korean, verb and adjective ang ato ang i-conjugate. Before tamo proceed ani guys, let's talk about the rules in conjugating present tense. Karon pa na ko nigisuwat giatay sa itong kamot. So, ang verb and adjective sa Korean na siya basic nga form, which is katungnay mga da. Mo siya yung basic form. So, ang first rule sa pag-conjugate or pag-utro or pag-change, unsay lain pang term na, sa present tense, ang first nimo buhaton is i-remove nimo ang da. Example, kaning mokta or to eat. Tanggalon nimo ang da, mo na mahimo na lang siyang mok. So, from kaning syllable nga mok, ani na ka magtan-aw para sa step 2, which is, if ang last letter sa vowel is o or a, ang i-add nimo is ayo. Example word is manta or to be many. Ang last vowel man niya is kaning a. Ayaw mo tanaw sa consonants ha. Kaning a, kay gi-remove man nimo ang da, di ba? So, ang mabili na lang is kaning man, which is ang last vowel niya is a. So, adan nimo og ayo, mo na mahimo siyang manayo. Kabantay mo nga ang basic form nga nay da, ang iyahang translation is to be many. Then inig conjugate na nimo nga manayo, many na siya. So, wala na to be many. Guess ninyo ang difference? Third rule is, if the last vowel is dili o or a, so, either sa tanang vowels, if ka remember pa mo sa tanang vowels, if dili gani siya o, dili po siya a, ang last nga vowel, ada nimo og oyo. So, for example, kani nga word nga mokta, to eat. So, i-remove nimo first ang da, di ba? Then, ang ihang last nga vowel kay o man, which is dili o, dili pud a, kani mang humok nga o, tanggalin mo that, then, ada nimo og oyo, mo nang mahimong mogoyo. So, from basic word nga mokta nga to eat, nahimo siyang mogoyo nga eat. Gets? So, next rule, if the verb ends with hada, ningon kong verb ha, kay wala man siguro, murag feel ako wala. Walay adjective nga nag-end og hada kay ang hada means to do man. So, gibuhat. So, verb ra na siya. If the verb ends with hada, tanggalon na nimo ditso ang hada, then, himuon nimo og heyo. For example, ang word nga kungbu hada means to study. Remove hada, may bili na lang is kungbu. Then, add heyo. Kungbu heyo, study. Ang ikalima nga rule, if the last letter is I, with no ending consonant, like last letter yun niya is I, after removing the da, add yoyo. So, dili na siya mo apply dire katong oyo. Dili siya mo apply aning oyo, guys. Kaning I, dili siya mo apply sa oyo if wala siya'y patchim or katong ending nga consonant. So, for example, nga word is mashida, to drink. Remove da, then wala man siya consonant diri sa ubos or ang last letter after removing da kay I man, himuon nimo siyang mashoyo. I-remove din pud nimo ning I. Actually, day, sabutangan na po na to ning remove I. Then, may mo siyang mashoyo. Gets? Next rule, if ang last letter is piyup, which is kaning letter B or P, i-remove nimo ang kaning letter piyup, then, adan pa dyan nimo u nga syllable plus oyo. So,
maingon, nga nig-remove nimo sa piup, kaning letter B, ada na nimo siya dito og woyo. For example, nga word, 쉽다. 쉽다. Or to be easy. Tanggalon nimo ang da, tanggalon nimo ang B, sumhimo na lang siyang she. Kanina lang. She na lang siya, she. So, ada nimo og woyo, muna nimo siyang shiwoyo. Easy. Diba? Easy eh. Easy daw. Galabad gini kung o gatoon. So, 7th rule, na ay mga special nga verb, guys. Pa-special. Gapalisod-lisod nato, kulira. If wrong grammar ko, sorry ha, kay ako rin own words. So, na ay mga special nga verb nga nag-end og digit, nga kinahanglan nimo siya tanggalon, then pulyan nimo og rear. Gets? Nya, adan pa jud og oyo. For example, kaning 듣다, to listen. So, tanggalon ng da, tanggalon ng digot. So, ang mabili na lang niya is kaning d. Then, adan nimo og real diri sa ubos. Then, adan pa jud og oyo. Kani mang ang last nga vowel. So, oyo imong i-add. So, may mo siyang 들어요. Gets? Easy. Shiwoyo. Labad na sa ulo na. Anyway, last rule. Actually, di pa niya last rule. Guys, napay daghan kaayong rules. Pero mora ni akong na-remember. And mora sad ni ang mga pinaka-importante. Kaya ang uban, baw, sa kuha na lang. Sa sunod na. Anyway, last rule. If ang last nga syllable, after ni mo ma-remove ang da, kay kaning r, mag-add pa ka kanang real sa before ani nga syllable. So, napamnit kanang lain nga syllable dere before sa r. Tanggalon ni mo niya, adan ni mo sa ubos og r. Then, adan pa dyan nimog rayo. So, duha ka R imong gikuan. Kagets mo sa explanation? For example, kaning nga word, muruda. Tanggalon nimo ning duha. Re ug da. Adan nimo diri rear, then adan na pud og layo. Mo na mahimo mulayo. Diba? Mulayo. Mulayo means don't know. Kani memorize na ninyo, murag mahimo ninyong favorite nga word. I-screenshot sa ninyo ni guys. 1 to 5 una, screenshot. 1, 2, 3, screenshot. Then, kaning 6 to 8 na po, i-screenshot. 1, 2, 3, screenshot. Balik ta sa libro. Na-guess ninyo, no? So, basahon na to ni example nga conversation. Istorya silang duha, chismis sila. So, ipanguta na siya. 빵이 맛있어요? 맛있어요 means delicious. 빵 means bread. 맛있어요 means delicious. Yung unsa man ning i. Kaya remember mo unsa ning i? Yes, mo ni ang subject marker. Kaya unsa man ang delicious, ang bread. So nangta na siya, 빵이 맛있어요? Lami ag bread? Lami ag pan? Ning siya. Ne, yes, 맛있어요. Lami. Oh, lami, 맛있어요. Kanina pod. 사과 means apple. 싸요 means cheap, barato. Ga is katong subject marker. So, 사과가 싸요? Barato ang apple? 아니요, no. 사과가 비싸요. 비싸요 means mahal. Sana mahal. Mahal as in expensive. 아니요 means no. So, dili. Mahal ang apple. Ang apple. Gets? 한국어는 쉬워요. 영어는 어려워요. 한국어 is Korean language. 쉬워요 katong discuss ganiha katong example. Unsa man tong 쉬워요? Very good. Maski nasayap. Why ni tubag? Very good. Easy means 쉬워요. 영어 is English nga language. Then 어려워요 is hard. Dili hard nga gahi. Hard as in lisod. Guys, ready na mo mag-conjugate? Kaya mag-practice na tag-conjugation. This is it, guys. So, mo ni siya ang gitawag og basic form sa verb or adjective. Kita mo na, puro siya ga-end og da. Mo na gitawag og basic nga form. Pwede man ka mo gamit ani in a sentence. Pero, if kani bito inyong gamiton, mura mo og robotic bitaw. Walay emotion. Whereas, if inyo siyang i-conjugate into ayo or oyo, mo tong nga kung gi-mention ganiha nga mahimo siyang polite form or present tense. Gets? Mo na siya ang reason nga nung i-conjugate nato siya. So, ang first word or adjective is, pasado ninyo ba? Very good. Sada. Habog. Sada. Sada means, katotong gi-mention ganiha, cheap. To be cheap. Mo na siya ang meaning. To be cheap. Kaya pa man ang basic na form. So, unsa gani ang first rule
sa pag-conjugate? Yes, very good. Remove the. Remove the. Then mahimo siyang pag-remove nimo sa the, unsa gani ang next? Tan-awon nimo og unsa ang last vowel. Unsa man? A. So if a gani ang last nga vowel, unsa isumpay? Ayo, very good. Pero kay na naman siya dire, ayo, yo ray mo edit sa sumpay na kay di naman pwede sa ayo, dubi-dubli naman. So if na gani a dire nya walay consonant, yora ni mo yung isumpay ditso. So, mahimong sayo. Next nga word, pisada. Pisada means to be expensive. So, sa ganito, first nga buhaton, remove the. Then, tanaw ni mo ang last nga vowel, which is a or a. So, kay ama ng last nga vowel, unsa isumpay gani? Very good. Ayo. Unya, kay wala man siya consonant dire, ama ng last, dili na nato doble-doble ng ano, kay puro nata aayo. So, diretso nata mahimong sayo or expensive. Wala na to be. Next nga word is sa. Very good. Manta. Manta means to be many or daghan. So, unsa ganito guys? Yes, remove the. Way gamit ang da, ales. Then, tanaw nimo, unsa ang last vowel? Unsa man ni ang last vowel? Yes, a. So, kay a man ang last vowel, unsa gani add? Ayo. Nya, kay kani sa pikas kay wala man siya consonant, so yura to gidiritso og add. Nya, kani kay naman siya consonant, mao nang ada na to og ayo. Mahimong manayo. Manayo. Or daghan. Next word is, basa daw? Chokta. Very good. Means to be few or gamay. Again, remove the. Then, unsa man ang last nga vowel? O. So, kay o man, unsa man ang atong i-add? Tanawa sa inyong notes, be. Tanawa. Okay. Sakto? Very good? Dele. Sayop mo. Ang i-add ninyo is oyo. Mo lang mahimong chogoyo. Oh. Dili siya chok oyo ha. Discuss na beta ani nga isumpay ni mahimong chogoyo. Next is basa daw? Kuda. With hangin, kuda. Kuda means to be big. So remove the. Then ang last letter kay ada na to og oyo. Pero kani mga special case, di man pwede nga nya na napoy oyo. So pildi ning tanggalo ning guys. So tanggalo ning then ada nog oyo. So mahimo siyang ingana koyo. So if nag-end gani siya og nga vowel, tanggala ng kay man na siya, ada nimo og koyo. Idiretso ra nimo siya add. Wala na tong iyong katong zero. Diretso nimo siya add sa letter. Diba ingon ko ninyo, daghan pa to kaayog rules guys, nga wala pa nato nakuan. Pero anyway, next nga word is, basa daw? Chakta. Very good. To be small. If gusto mo nga mag-practice og basa, kada mangutana kog basaha daw, i-post na ninyo, then i-try og pronounce. Anyway, remove the, then ang last letter niya kay aman. So, unsa nga tong i-add? Yes, very good. Chagayo or small. Next, basado ninyo. Very good. Mashita. Mashita means to be delicious. So, remove the. Then, ang last letter man niya kay I. Di ba ganiha anak ko sa rule nga if ang last letter kay I nga walay consonant. Nya kani kay naman si consonant. So, unsa man ang imong i-add ani? Yes. Oyo ang i-add ha. Dili katong yoyo. Oyo kay naman siya consonant. Mahimo siyang mashisoyo. Maklaro nyo guys. Bilisod ko suwat mong god. Klaruan na ninyo. Mashisoyo. Next word, basa daw. Madopta. Madopta. Special ni nga kuan guys. Bawo nga nung mashita niya kani kay madopta.
ta. T ni siya pag-pronounce. Murag gabuwag siya. Nya ka ni kidili. Wa, sad ko kay bo, guys. Dili lang na to ni kuanon kay malibog na ta. Basta, hinumdumi, ang pag-pronounce ani is madopta. Kani? Mashita. By the way, it means to be not delicious or dili lami. So, tanggalon ng da. Then, ang last letter kay O. So, mahimong madopsoyo. Adanog oyo. Manami mo siyang madopsoyo. Next nga word. Nanginit na akong kamera. So, basaha. Oryopta. Oryopta. Oryopta means to be hard. Dili hard nga gahi, ha? To be hard nga lisod. So, remove da. Then, ara dera guys, ag special nga rule, oh. If nag-end gani siya biyop, which is kaning B, tanggalon po nimo ang B. Unsa gani imong i-add? Very good. Ang imong i-add is woyo na taritso. So, mahimo siyang oryo, woyo. Oryo, woyo. By the way, guys, ayun nyo kalimti ha, nga ang B is pulihan nimo siya U. So, ang B is pulihan nimo og U. Hala siyang gidritso og ingon ninyo nga woyo kay kani kay woyo naman siya ditso pero naay mga uban nga conjugation dili ra kaning present nga kaning u jud atong gamiton. Okay? Ayon ninyo kalimti na guys. Okay, next, basa daw. Shipta. Shipta means to be easy. So remove the, remove P, may mo siyang she, then katong u, di ba? U, then u man ang last nga vowel, technically mo nang oyo, mo nang shiwoyo. Nya ako ra manggi ditso-ditso ninyo tudlogan niya is ditso rag woyo, pero ako lang siyang isa-isahon kay para maka-remember mo nga ang B is pulihan jud siya og u. Then add oyo. Next word is basa daw. Very good. Chupta. Chupta means to be cold. Tugnaw. Pareha karon guys, tugnaw na kayo diri kulira. So remove the, remove P, then add U. So, may mo siyang chu, then U, then add oyo, chuoyo. Chuoyo or cold. It's cold. Next word is, basa daw? Very good. Topta. Topta means to be hot. Kanang inyong na-feel dias Pilipinas, guys, nga init. To be hot. Dili hot nga sexy ha. Hot nga giigang ka nang gipaningot. So, remove the. Remove piyup. Then, to. Then, change ang piyup to u. Then, add oyo. Towoyo. Igang. Susunod nga lesson, guys. Oy. Anyway, next nga word is, basa daw. Chemiita. Chemiita means to be entertaining. Or lingaw. To be entertaining. Basta kay ka na lingaw. So again, remove the. Then, add. Say add. Oyo. Very good. Medyo taas lagi ni siya. Chemi is soyo. Lingaw. Chemi is soyo ang Korean, guys. Or oryowoyo. Oryowoyo or chemi is soyo. Chemi is soyo, oy. Next word, basa daw. Chemiopta. Very good. Chemiopta means opposite sa to be entertaining, to be not entertaining, or dili lingaw tanawon, or dili lingaw. Remove the. Then, ang last letter niya kay O man, ang isumpay is oyo. Very good. So, mahimo siyang chemiopsoyo. Next. Basa daw. Chutta. Chutta means to be good or kanang ganahan ka. Chuwayo, ganahan ka. I like it. To be good or to be to be like. Basta kay ganahan ka or like to be liked, to be likable. So remove the. Then ang last vowel niya kay unsa man eh. O man. Unsa man nato na siya pag conjugate. Unsa i-add? Very good. Oy, nasayop. Ayo. So, chuwayo. Chuwayo. More siya, ang pag-pronounce mo is chuwayo. 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 Naslang siya. Anyways, next word is, basa daw? Napuda.
napuda. Napuda means to be bad. So, to be good, to be bad. Remove the. Then, ang last letter niya kay man. Ang last nga letter. Pero, naaman siya kanang before nga syllable. Unlike atong kuda, bitaw, asa naman tong kuda. Unlike aning, hindi makita din, no? Asa naman tong kuda. Unlike aning kuda kay ku man ang first niya nga letter mo nang oyo ra ka ditso. Pero kani kay ang before sa p or ang nga vowel kay kuan man na may na or kaning a, isa na pud ni siya sa mga rules, guys. Kapoy kayo. So kay a man siya, ani ta mag-base sa a. Kapoy no. So mag-base sa a. Instead nga mingon tag na poyo kay technically man ang last, so dapat oyo atong i-add. Dili, guys. Ang ato ang pag-conjugate ani is na payo. So, ayo atong i-add. Ngano? Wala sad ko kay baw ngano. Marisa na ninyo, wala tay choice. Kay wala sad ko kay baw ngano. Daming special. Anyway, next word, basa daw. Yepuda. O, sakto kayo nga guys ko ta atong By the way, ang yepuda means to be wajin. To be wajin. To be pretty. To be pretty. Remove the. Then, di ba, same sa kung gingon sa napuda, nga, if na ay before niya nga vowel, adto ta mag-base sa ihang before nga vowel. So, dili ta mag-base sa so, ay ta mag-base sa ye. So, dili man siya o, di po siya a. So, unsa man nato ang isumpay sa yepuda. Imo na to siyang yepoyo. Gets niyo? Nag-gets niyo? Balik ko na to, be. So, kaning kuda, automatic oyo ang i-add kay wala siya gisundan nga vowel. Diri sa napuda, ang iyang gisundan kay a man, so dili ta mag-base sa mag-base ta sa a. So mo nang nahimo siyang napayo. Ayo ang gi-add. Then kani sa next nga nga yepuda, ang iyahaman nga vowel nga gisundan kay ye man, mo nang gisumpay na tuog oyo, which mo nang nahimong yepoyo. Nanapoy another nga example, basado ninyo. Papuda. Papuda means to be busy. To be busy. So, remove the. Then, unsaon gani ni? Yes. Ignore ning kay mag-base ta sa a. So, unsaon na to siya pag-add? Very good. Ka-bright yun ninyo. Ay, wala dyan mo nanubag. Papayo. Or busy. Papayo. Papayo. Last two words. Basa daw. Very good. Apuda. Apuda means to be sick. Ayaw, inta mo pag apu-apu diha. So, remove the. Then, unsa gani? Mag-base ta sa a. Mo nang mahimong payo. Apayo. Naku, sakit. So, next and last word. Basa daw. Pega gupuda. Pega gupuda means to be hungry. So, remove the. Then, kay man ang last nga vowel, ignore the and tanaw na to ang before niya nga vowel, which is o. So, unsa man ang i-add ninyo if o ang last nga letter? Remove sa ni. Very good. Pega gupayo. Pega gupayo. Guys, gihanga ko gatudloan ni present tense pa niya, naapatay past tense and future tense and naapay etc. etc. Nanginit gud ako ang kamera. Anyway, wala na tay mahimo ug wala mo ka-gets ha. Balik-balikan lang tan-awang video. Pero bitaw, isa ni sa mga pinaka-importante nga dapat makahibaw mo kay siya ang pinaka-dakog impact in creating a Korean sentence. So dili mo pwede mo skip ani. So mo to siya guys. Laban lang mo diha. Bye.